Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang interview ng SMNI sa isang PMA graduate, Class 83. Siya po ang tinatawag na Class Baron. Baron po, yun po ang pinakamataas na kadete sa Class 83, yung Corps Commander, yung nagko-command sa parada and everything. He excels in everything. Leadership, academics, physical fitness and everything. Kaya Class Baron. Matindi ito. Siya po si Pinoy Survivor, yung vlogger na ina-advertise ko na mag-subscribe kayo. At in-interview siya. Maaga lang siyang lumabas sa serbisyo. Siya si Captain Clemente Dado Enrique. Panoorin ninyo ang paglalahad sa kanyang buhay. Siya po yung bumatikos sa Kongreso itong ginawa nilang pagkulong kay Eric at Doc Badoy. At sa ating pong buwan namanong mga panayam sa gabing ito ng Thursday, December 21, ating malalaman ang wisdom ng isang baron ng PMA class at Class 83 po ito ng Philippine Military Academy. Marami po itong karanasan sa pakikidigma at isa rin pong stakeholder ng ating bansa. Ating tinutukoy po ay si retired Captain Clemente Dado Enrique, ang baron po ng PMA Class of 83. Kapitan, sir, good evening. Merry Christmas. Si MJ po ito at si Edmar sa SMNA Nightline News. Magandang gabi sa inyo, gentlemen. Happy holidays. Merry Christmas sa lahat at sa buong mamamayang Pilipino. Snappy salute, former Scout Ranger at maraming pinagdaanan sa buhay ito. Sir, bago po ang lahat, kamusta po ang buhay after po sa serbisyo? At balita ko po, marami kayong subscriber sa YouTube. Day pa lang, konti lang. Okay lang. Nung nagsimula lang ako, last year na ako nagsimula ng vlogging Pero nag-pick up ngayon dahil sa mga comment nga sa pag-vlog. Paano po ba kayo, sir, napunta sa vlogging? Mukhang marami kayong bakanteng panahon. Hindi, kasi siyempre there comes a time sa buhay ng isang tao na gusto mong isulat sa isang libro. Kaso, pag libro mo naman, konti yung access ng tao. So, why not vlogging na lang? So, binlog ko yung buhay ko. Parts of it, hindi na yung kasama yung mga chicks. Tayo dyan. So, mga love life din nakasama. Baka gayahin So, ano lang, yung mga simula bata hanggang buhay kadete, buhay military, you can all see that sa mga vlogs. There are over 400 na nga yata Tapos may part doon na sinasagot ko yung mga questions ng mga subscribers. That's why ang tawag ko doon doon sa leg na yon, Community Survivors Community Vlog. Sir, bago po. Opo, sir. Go ahead. May recently po, napanood ko yung isang episode na pinupuna po ninyo yung pagka-contempt ni Naka Eric at Dr. Lorraine Badoy. Kakibat po niyan, meron pong manifesto of support ang mga former mga PMAer, no? Isa po ba kayo sa pumirma doon, sir? Oo, nag-indicate ako. Makikita nyo sa Facebook ko. Tuwan-tuwa ako nung kinausap ko si General, si Danny Menes, 77. Sabi ko, sir, pirma ako. Nabasa ko na yung pirma ako. Then, pinasa niya sa akin and then nag-sign ako. Binilang ko, number 27 ako supposed to be. Pero, nung nagkaroon na ng master list, wala na yung pangalan. Kaya marami nagko-complain, hindi na kasama okay lang, the thought is there, no? Okay lang. Sir, strongly worded po yung manifesto of support. Gaano po kabigat po yan, sir, lalo po sa inyo ng mga PMAer, na itaya po ang inyong pangalan sa isang manifesto, paghahayag lang naman yun ng support, para po sa mga prinsipyo na inyong pinaglalaban na nakuha rin po ninyo ang katuruan sa PMA? Serious yun. Hindi biro-biro yun. Pagka yung doon sa mga kinakaukulan, hindi dapat i-set aside lang yun. Hindi, serious yun. When a group of PMAers, and in fact, kahit sino nga affix their signature over something, ang training namin kasi, pagka pinirma yung pangalan mo, hindi pwedeng basta-basta lang yun.
joke-joke, no? Serious 'yon. Kaya stress na pakawalan sila Doc Badoy tsaka si Caselis. Or else, kung ganun ba, hindi na nanakot eh. Sinasabi lang na teka muna, mali ang ginagawa ninyo. Baka na wiwindang kayo sa landas ninyo, pinapalalahanan namin kayo. Na kahit mga retirado na to, mga air na to, may asim pa rin. Hindi basta-basta na They are just concerned for the country. In general terms, mga general bago yan general term. Tsaka sir, di ba sa usaping politika diverse ang PMA. Hindi lang PMA, tayong lahat mga Pilipino. Pero pag napitik yung prinsipyo, nagkakaisa ang mga PMA, sir? Yeah, meron ding hindi rin meron ding nagkakanya-kanya, may iba-ibang views merong iba-iba rin na views. Pero pagka prinsipyo na pinag-uusapan as a general rule or as a general custom o tradition sa amin among PMAers, pagka bayan na pinag-uusapan, pagka future ng Pilipinas at lalong-lalo na pagka mamamayang Pilipino na ang pinag-uusapan, yung pagkaseryosohan to, we really stand for it. Sir, bago ko po ipasa ang bola sa aking partner sa public service dito, gaano po kahalaga yung salitang integrity para po sa mga produkto ng Philippine Military Academy? Yun yung nasa gitna ng namin, ng sing-sing namin. Courage, integrity, and loyalty. Kaya may honor system. We do not lie, cheat, steal. Tapos when we are faced with a dilemma whether to do an honorable thing or not, paano namin madidiscern? We just ask the two basic questions. Did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? That's why sa lahat ng buhay ng isang PMAer at kahit wala na sa serbisyo, the questions still apply. Pagka, did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? So, lahat na nakikita namin sa ating bansa, we apply the two basic questions. And if we are able to answer no, then you are doing the honorable thing. That person, whoever that is, or whatever institution, is doing the honorable thing. But if you answer with yes, did I intend to deceive? Yes. Did I intend to take undue advantage of my position? You are dishonorable. You're not worthy of being called an honorable person. Sir, magandang gabi, si Admar po ito. Ano naman po ang masasabi nyo pag sasabihin na nasa militar lang kayo, kumbaga pag ibang issue ang pinag-uusapan, dapat kumbaga parang hindi kayo magiging involved doon, sunod lang kayo sa kung ano man ang utos ng pinaka-pinuno o pinaka-commander-in-chief. Meron ba yung hangganan? Or halimbawa din pag hindi na nasa active duty, retired na, paano nyo maipapabatid sa taong bayan na hindi rin pwede i-neglect ang inyo pong mga pananaw considering yung mga opisyal natin, once na naging opisyal sa militar o saan man, ng mga uniformadong asosasyon o grupo, ay hindi rin pwede isang tabi yung kanilang mga pananaw sa mga ganap sa ating bansa? Ang mahirap yung tanong mo eh. Actually, kailangan yung armed forces natin hindi na mamolitika. Pero sinumpaan yung konstitusyon kasi ng lahat ng sundalo, active, retired, sinumpaan yan at na-incorporate yan sa sistema namin, sa puso. We know it by heart. Kaya ang we follow the chain of command. Yun yung guideline namin. Always follow the chain of command. From the lowest to the president, the commander-in-chief. Pero para malinaw, there's someone higher than the president, the commander-in-chief. That's the Filipino people. Yun yung mahalaga. Yung kasundaluhan natin ay dapat protector ng taong bayan, dapat binabantayan ang taong bayan, ginagabayan.
Pagka it just so happens na yung presidente at lahat ng mga politiko binoto ng taong bayan. Willing yung taong bayan na ibigay yung power na yon, yung authority na yon para i-manage yung bansa natin. Pero the people can always take it back. Sa ating proseso, meron tayong tinatawag na eleksyon. So pagka every 3 years, may eleksyon tayo, LGU, mga ganyan, senator, congressman. Every 6 years, presidente. So when the people find out na, teka muna, mali itong ginagawa nito, then balik tayo sa eleksyon, sa botohan. Wag na wag dapat na dumating tayo dun sa kino-question yung buong sistema, pati yung konstitusyon natin, kasi sobrang abuso ang ginawa. Pagka dumating tayo sa ganon, nakakatakot yon kasi yung taong bayan ang mag-aalsa. At malalagay yung Armed Forces of the Philippines natin sa isang dilema, Kaya doon i-apply ng Armed Forces yung mga PMAR, no? Lahat sa Armed Forces natin. Doon i-apply yung did I intend to deceive? Am I taking advantage of my position? Meron akong baril, baka kinalonaso. Baka merong hindi maganda akong gawin. That's why ang pinaka-guideline namin dapat buo ang Armed Forces. Pagka nagkaroon ng problema, we cross the bridge when we're there. Mhm. Okay. Opo. Sa inyo, bakit kayo dapat na pakinggan din ng taong bayan sa panahon ngayon na halimbawa sasabihin nila, iba yung panahon ninyo sa kasalukuyang panahon. Kumbaga mga ganyan na mga paano natin maipapamulat lalo na sa mga bagong henerasyon na mas maintindihan nila ng lubos kung ano yung naituturo sa inyo sa mga experiences po, sir? Actually there's nothing to teach. Now, seriously, there's nothing to teach. It all should come from the person's heart. Basta yung tao, kahit sino man tayo, kahit sino, basta Pilipino, yung puso mo para sa Pilipinas, hindi ka mawawala ng landas. Kaya ikaw, binoto ka, politiko ka, ang puso mo para sa Pilipinas, hindi magrereklamo yung tao sa'yo. Pagka ikaw, meron kang trabaho, corporate ka, o kahit ikaw, government employee, ikaw, nasa BIR ka, sa customs ka, supposed to be, meron kang ginagampanan na trabaho sa koleksyon, di ba? Sa PNP ka, supposed to be, hindi ka may involved sa droga. Kasi yung puso nyo, nasa para sa taong bayan, para sa Pilipinas. Hindi ka maano sa landas. Kaya whatever the generations, yung 19 1960s, 50s, 60s, 70s, 80s nung kami. And then ngayon, papunta tayo ng 90s. Yung ganun pa rin. Basta ang service para sa taong bayan. Yun yung mahalaga. Opo.